Kuya Gilbert, tingnan mo ang kapal na ng usok na lumalabas sa bulkan. Umakyat na nga tayo sa level 4 eh. Oo nga naman, anak. Lumikas na tayo. Pumunta na tayo sa evacuation center. Ayoko na, pagod na ako. Sira ulo bulkang yan eh. Niloloko lang tayo. Ilang beses nang nagkaganyan, pero hindi naman pumuputok. Hindi naman natin alam kung kailan talaga puputok yan. Kaya nga lumikas na tayo. Ang layo ng evacuation center. 2 beses na tayo nagpunta ron. Pero biglang bumababa ang alert level kapag naroon na tayo. Pangatlong beses na ito, Gilbert. Paano kung matuloy ang pagputok ng bulkan? Yun na nga eh. Pangatlo na to. Napapagod na ako sa pabalik-balik natin. At ang masakit, nawalan tayo ng 2 baboy. Baka sa susunod, bahay naman natin ang mawala. Mas mahalaga pa rin ang buhay natin kumpara din sa mga material na bagay na mawawala. Kaya kailangan nasa ligtas tayong lugar. Kung talagang puputok ang bulkang yan, di sana nung isang araw pa. Sabi ko nga sa iyo wala tayong kasiguruhan. Paano nga kung biglang pumutok yan? Nakaimpake na yung mga dadali nating gamit. Lumikas na tayo. Iba ang kutob ko. Natatakot ako. Ikaw lang naman ang natatakot eh. Kita mo yung ilan nating kapitbahay? Tinatamad na rin silang lumikas. Matitigas ang ulo nila. Bakit natin sila gagayahin? Basta. Hindi na ako aalis dito. Pero kung natatakot kayo, sige, pumunta kayo sa evacuation center. Pero ako, hindi ako sasama sa inyo. Pero anak, hindi ka namin basta pwedeng iwan dito. Kung gusto nyo ako kasama, kaladkarin nyo ako papunta sa evacuation center. Ay nako, bahala ka nga kuya kung gusto mong maiwan. Pero kami ni nanay, aalis kami sa lalong madaling panahon. Ako! Siguro ko naman ang buta na! Magsinigas na tayo! Lakas na puto ka! Ito ang katapusan na ng mundo! Natuloy na nga pagputok. Nag-aapoy ang bunganga ng bulkan. Ano kayo? Ano ngayon ang gagawin ko? Nag-aalala na ako sa kapatid mo, anak. Ay, anong magagawa natin? Ang tigas ang ulo ni kuya. May tumatawag sa'yo. Baka si Gilbert na yan. Si Ate Imelda ho. Hello, ate. Hello, Lourdes. Ano, kumusta na kayo? Nasaan kayo ngayon? Nandito kami ni Inay sa evacuation center. O, Okay si naman. Gilbert. Hindi pa ninyo kasama si Gilbert? Ay, ang tigas ang ulo nun. Ayaw sumama sa amin. Hindi niya ba alam kung ano nalagay niya? Hindi ko na kasi makontak eh. Kanina, nung kasagsagan ng pagsabog ng bulkan, natawagan ko pa. Ngayon na hindi ko na rin makontak. Ganun ba? O sige, i-update mo na lang ako sa mga nangyayari dyan, ha? Abisuhan mo kaagad ako kung may balita na kay Gilbert. Oo, ate. Tatawag na lang ako sa'yo mamaya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ka ba naman, Imelda? Kanina ka ba lakad ng lakad, nahihino na ako sa'yo. Ba't ba hindi ka mapakali? Hindi ko nga makontak ang isa kong kapatid eh. Nag-aalala na ako sa kanya. Uy, baka nalobat yung cellphone o walang signal. May mas mabigat na dahilan kung bakit nag-aalala ako ng ganito. Napanood naman natin ang balita, hindi ba? Napakalakas ng pagputok ng Mount Pinatubo. Ang daming lugar na naapektuhan. Wala naman mangyayari sa pag-aalala mo eh. May stress ka lang. Pati ako nadadamay sa'yo. Kaya pwede ba, kumalma ka lang. Madali lang sa'yo magsalita ng ganyan eh. Palibasa, wala kang kamag-anak na nasa peligrong kalagayan. Ay, nako. Kulang ka lang siguro sa ligo. Ano? May shield bath soap doon sa banyo.
Maligo ka na lang para ma-relax ka. Di mo pala kayo? Sige naman kayo, Uncle. Para ka namang hindi sanay sa siraulo mo, Chewin. Ano? Ang Wala. sabi mo? Wala! Sabi ko matulog na kayo. Tado. Sana hindi na kayo magising. Ano ba? Huwag mo na nga patulan. Hindi ko gustong tabas ng dila mo, ha? Malapit na akong mapikon sa'yo. Oh? Talaga? Malapit na kayo mapikon? Ako, matagal ng pikon sa inyo. Ano? Sabi na huwag mo nang patulan eh. Alam mo na nga lasing eh. Sige na po, Uncle Tomas. Sige po, matulog na po kayo. Tulog. Yan naman kasing hirap sa iyo eh. Kinukonsinti mo. Kaya umaabuso tong buwisit mong Chewin. Ano? Matulog na nga, baka kung ano pa magawa ko. Nakita mo yung gali ng asawa mo? Ha? Bastos! Hindi na niya ako ginala. Lagi na lang ako sinasagot ng pabalang. Pagsabihan mo, ha? Dahil namumuro na sa akin. Kapag naubos ang pasensya ko, papatulang ko yan. Pwede ba, Uncle? Magulo na po ang takbo ng isip ko. Eh. Kaya pwede ba? Huwag na kayong dumagdag sa sakit ng ulo ko. 2 araw nang nawawala si Gilbert. At wala pa rin tayong alam kung ano ba talagang nangyari na sa kanya. Pati yung ilan nating kamag-anak nawawala rin. Huwag na kayo mag-alala, Inay. May awa ang Diyos. Makikita din natin sila. Malalagusan din natin ang pagsubok na ito. Sana nga, anak. Dahil hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nalalamang nasa ligtas sa kalagayan ng kapatid mo. Wala po tayong magagawang iba, kundi ang manalangin at maghintay. Oh, Diyos ko! Ay, mukhang uulan pa yata. Kanina ko pa nga ako napapansin madilim eh. Sisiguradong uulan yan ng malakas. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano kaya makakain dito? Lecheng buhay naman ito. Wala na namang pagkain. Bisit! Uncle! Ano ba nangyayari sa inyo? Nagtatanong ka ba? Bakit niyo ako inubusan ng pagkain? Kung gusto ninyong kumain, magtrabaho kayo. Ano? At huwag paglalasing at pakikipagbarkadang inaatupag nyo. Daan-daan ka ng pagsasalita. Baka tama nga sa akin. Ibang klase talaga kayo. Perwisyo na nga kayo dito. Pagkatapos kayo pa may ganong magalit. Ah, ganon. Paliwisyo pala. Ano ba yan? Tama na nga! Ano ba? Tumigil na nga kayo! Eh! Sabi ko naman sa iyo, huwag mong konsintihin. Para hindi umabuso. Buti na lang, wala ako rito. Kung nagkataong gulpi sarado sa akin ng tarantado mo, Chewin. Ano ngayon ang gusto mong gawin ko? Ano pa? Di palayasin mo na. Hindi ko basta-basta magagawa yun. Malaki ang utang na loob ko sa kanya. Siya ang kumukup sa akin na mamatay ang mga magulang ko. Parang ama na ang turing ko sa kanya. Hindi porke may utang na loob ka sa kanya, pwede na niya tayong abusuhin. Hindi pa pwede yung ganyan. Wala na nga sa silbi, pagkatapos pabigat pa siya. Sige. Kakausapin ko siya ng masinsinan. Walang mangyayari kung kakausapin mo lang siya. Suga pa na sa alak ang Chewin mo, kaya huwag ka nang umasa. Imposible lang mabago pa ang ugali ng isang tao dahil natural na sa kanya yun. Sa bagay, tama ka. Dahil yun ang nakikita ko sa'yo. Oh, ba't ako na naman ang pagdidiskitahan mo? Tatanong ka pa. Bakit?
Hindi mo ba kilala sarili mo? Nasisati ka dahil nagtatrabaho ka ng lasing. O edi pareho lang kayo ni Uncle. Pwede ba? Huwag mo ilihis ang usapan, ha? Antyuhin mo ang problema natin. At ikaw ang nagdala rito na sakit ng ulo. Ano? Kaya ikaw rin ang maglinis ng basurang kinalat mo. Wala na, Inay. Mistulan ng disyerto yung lugar natin. Natabunan na yung bahay natin. Siguro, kasamang nalibing si Kuya at yung ilan pa nating kapitbahay. Oo nga, Mga anak. Paano na tayo ngayon? Anong gagawin natin? Puntahan natin si Ate Melda. Siya na lang ang pag-asa natin. Alam mo ba ang address niya? Ang alam ko kasi, lumipat na siya ng tirahan. Sinabi na ni ate yung bago niyang address sa Maynila. O di hanapin na lang natin doon. Buti naman napadalaw ka. Bakit? Magkikwento ka na naman ba tungkol sa pasaway mong uncle? Nako. Sinabi mo pa. Nalasing na naman kasi nung isang araw. Nagwala. Pinagbabasag ang mga pinggan. Yun ba ang problema mo? Simple lang ang solusyon dyan eh. Kayang-kaya kong remedyohan yan. Bakit, Andel? Ano ba kaya mong gawin? Puro kalokohan lang naman ang alam mo eh. Kung si Raulo ang uncle mo, di si Raulo rin katulad kong katapat niya, no? O bakit? Ano ba talagang kalokohan ang binabalak mo? Ano pa? Di magpampon ako sa'yo. Pagkatapos, maglalasing din ako at magwawala para si Ate Imelda naman ang mamroblema sa akin. Di makakaganti ka na. Sira ulo ka nga. Ang sarap niyong pag-umpugin ni Angel. May tao sa labas ah. Oo nga eh. Sandali, sisilipin ko muna sa bintana. Naku, yung biyanan ko. Yung lipag ko. Oh, yun, nasa labas. Sus, patay. Yari ka, Kuya Efrem. Mukhang madadagdagan ng sakit ng ulo mo. Hindi pwede to. Kaya ikaw ang humarap sa kanila. Palayasin mo sila. Magagawa nga bang palayasin ni Efren ang kanyang biyenan at hipag? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, James Quaton, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Imelda. Dinapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Daig mo pa ang nagngangalit na bulkan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Sige na, Adel. Ikaw ang lumabas. Hindi ka naman nila kilala eh. Ano ba yan? Anong sasabihin ko? Sabihin mo, hindi na rito nakatira si Imelda. Anak ng tokwa naman, oh. Gusto mo pa magsinungaling ako eh. Okay lang. Talaga namang sinungaling ka eh. Sige na, lumabas ka na. Gara na ito. Sige na nga. Pambihira ka talaga. Ano pong kailangan nila? Dito po ba nakatira si Imelda Delgado? Wala po akong kilalang ganyang pangalan eh. Oh? Baka hindi rito nakatirang hinahanap nyo. Pero ito ho yung address na binigay niya sa amin. Baka wala na siguro yan dito. Kasi bagong lipat lang po kami rito eh. Paano mangyayari yon? Nung isang araw lang niya ibinigay sa amin ang address na ito. Ganun po ba? Kahapon lang po kami lumipat dito eh. Sige na. Maraming salamat na lang. Mukhang nahalata nila ako ah. Hindi ka kasi marunong sumagot sa kanilang tanong eh. Anong magagawa ko? Hindi ko naman napaganda ng itatanong nila. Hayaan mo na. Umalis na sila eh. Namumroblema na nga ako kay Uncle Tomas tapos may madadagdag pang 2 asungot. Pero nahalata nga nila ako. Kaya siguradong babalik sila dito. At paano kung magkataong naririto si Ate Imelda? Saka ko na lang yun po problemahin. Basta sa ngayon, ayaw ko na madagdagan pa ang sakit ng ulo ko. Ngayon, paano na tayo? Saan tayo pupunta? Nay, wag mo muna tayong lumayo kasi hindi ako naniniwala wala dun si na Ate Imelda. Sa bagay, napansin ko nga parang nagsisinungaling yung kausap natin eh. Oo nga. Ate Imelda? Lourdes? Imelda! Anak! Nay! Ano po ginagawa niyo dito? Hinahanap ba ninyo bahay ko? Galing nga kami doon sa bahay niyo eh. Di ba yung kulay blue na gate? Oo. Doon nga ako nakatira. Halika kayo. At kumain na rin tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Salamat sa Diyos. Nagkita rin tayo, anak. Oo nga po. Salamat at buhay pa kayo. Nasaan na po si Gilbert? Nawawala pa rin siya. Malamang kasamang natabunan ng LAR. Pati ang iba nating kamag-anak. Ganun ba? Napakasaklap naman ang pangyayaring ito. Oo, anak. Isa talagang masaklap na trahedya ang pagputok ng Mount Pinatubo. Siya nga ho pala. Sino bang nadatnan ninyo dito at hindi kayo pinapasok? Yung lalaking kulot, yung may bigote. Sabi niya, hindi na raw kayo dito nakatira. Si Adele. Bayaw ko yun. Kapatid ni Efren. Bakit siya nagsinungaling sa amin? Di bale, si Efren na lang ang uusisain ko. Ganon. Inutusan mo magsinungaling ang kapatid mo. At bakit mo ginawa yon? Sumasakit na nga ulo natin sa uncle mo. Magdadagdag ka pa ng panibagong problema. Kung magsalita ka, parang ikaw ang nagpapalamon sa amin Baka
nakakalimutan mo? Palamunin na rin kita. Oy, hindi porke ikaw ang kumakayod, ikaw na masusunod, ha? Ako pa rin ang padre de pamilya sa pamamahay na ito. Hindi na ito ang bahay na dati natin tinitirhan. Bahay na ito ni Auntie na kapatid ni Uncle Tomas. Kaya kung ano man ang karapatan ni Uncle, karapatan din ni na inay at ng kapatid ko. Sino ba mas mahalaga sa'yo? Ako na asawa mo o ang mga kamag-anak mo? Eh ano bang problema mo sa kanila? Mga kadugo ko sila at hindi ko sila pwedeng pabayaan. Asawa mo ko. Kaya akong dapat na maging priority mo. Oo, tama, asawa nga kita. Pero hindi doon matatapos ang aking pagiging isang anak at kapatid. Oo, may obligasyon ako sa'yo. Pero meron din akong obligasyon sa kanila. Nagkulong na sa kwarto yung asawa mo. Mukhang malaki ang tampo sa'yo. Oo nga, ate. Kami pa naging dahilan na pagtatalo nyo. Kakaya naman sa'yo. Nako, huwag niyo siyang intindihin. Sanay na ako sa kanya. Kaya masanay na rin kayo. Pero hindi bale. Tutulong na lang kami ni Lourdes sa mga gawaing bahay. Katulad ng paglalaba at pamamlansya. Ate, ano nga pala yung ginagamit mong sabong panlaba? Pride powder ba? Oo, Pride Bar at saka Pride Powder. O ba di mabuti? Hindi na kami mahirapan maglaba. Tama. Siya nga pala. Nasaan na si Tomas? Sabi mo, kasama mo siya rito. Yan pa po ang isa ko pang problema, Nay. Nagiging pasaway na po si Uncle. Kaya kung maaari po sana, pagsabihan niyo naman yung kapatid ninyo. Mahigit 10 taon na kami hindi nakikita. At tino naman siya nung huli kaming nagkita. Oo nga po eh. Kung kailan tumanda si Uncle, saka naman siya naging pasaway. Oo nga pala, nasa si Uncle? Saan siya nagpunta? Eh di nasa mga barkada niya. Nagiinom. Kaya malamang lasing na naman siya pag uwi. Oh, Pagbilog ang buwan. Mm. Ay, Melda, may bisita ka pala. Sabi ko na sa inyo eh. Lasing na naman siya. Nakita kita. Uncle! Hindi po ba ninyo kilala kung sino yung bisita natin? Aliw kayo, sabay na kayo sa amin maghapunan. Mamaya na ako kakain. Naantok na ako nang nagpapatulog na ako. Ay, nako. Humiga na sa sopa. Hindi ba lang kami pinansin? Hayaan na lang po natin siya. Bukas na lang po kayo mag-usap kapag hindi na siya lasing. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ibig mong sabihin, kayo na lang dalawang natira sa mga kamag-anak natin. Namatay na silang lahat. meron pong buhay. Hmm. May mga kumpirmado din pong namatay. Pero marami pong nawawala. Kasama na po dun si Kuya Gilbert. Oo, Tomas. Hindi lang sila ang nalibing, kundi ang kabuhayan namin. Walang natira. Mabuti naman at nagawa niyong makapunta rito. Pinilit lang po namin makapunta dito kasi nga wala na kaming ibang mapupuntahan. Meron ba? Opo. Ay, gising na pala mga VIP. Ito na naman to. Kumain na ba kayo? Ha? Gusto nyo pagluto ko kayo? Oh, ba't hindi kayo magsalita? Hindi niyo ba ako narinig? Mga bingi at pipi na ba kayo? Oh, friend. Ito 100 piso. Kunin mo. Ha? Ba't? Anong gagawin ko rito? Inuutosan niyo ba ako na bumili ng vitamin A? Anong vitamin A? Ano pa?
Eh di yung vitamin nyo. Vitamin A, alak. Bah, Dadagdagan ko pa rin ng vitamin C. ano naman yun? Cigarette. Hindi para sa akin ang dapat mong bilhin, kundi para sa'yo. Ano naman ang bibilin ko? Ano pa, di kausap? Bumili ka ng kausap mo. Oh, kuya. Umagang-umaga, napasugod ka. Nabibwisit na talaga ako sa mga sampid na yun. Lalo-lalo na si Uncle. Ang sarap nilang pag-uumpugin at pagbulbuli. Wala ka nang magagawa dahil ka mag-anak ni Ate Imelda mga yun. Kaya makisama ka na lang. At ako pa dapat makisama sa kanila. Ano sila, siniswerte? Nakikitira lang sila, kaya sila ang dapat na makisama. Ano bang pakikisama ang gusto mong mangyari, ha? Nabibwisit ako sa kanila. Kaya wag nila akong bibigyan ng konsumisyon. Di, sa kanila mo ipagawa mga ginagawa mo. Magbuhay senyorito ka. Sa ganung paraan ka lang pwedeng bumawi. Tama. Di ba? Magandang ideya yan. Kaya pahihirapan ko sila. Teka, may naisip na akong paraan para mapikon sila at umalis sa pamamahay mo. Kung gusto mo, di, ampunin mo ko. Makikitira ka rin sa amin? Oo, para matulungan kita kung paano mo palalayasin ang mga kasama mong asungot. Talaga? Paano mo gagawin yun? Basta, akong bahala. Sisiguraduhin ko sa'yo, lalaya sa pamamahay mo ang mga sampid na yon. Ano ang binabalak ni Adele para matupad ang gustong mangyari ni Efren? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, James Quaton, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Imelda. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Daig mo pa ang nagngangalit na bulkan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano? Gusto mo patirahin dito si Adele? Ano ka ba? Nananadya ka ba? Pinapalayas na kasi siya doon sa inuupahan niyang boarding house. Dahil 3 buwan na siyang hindi nakakabayad. Responsable siguro yung kapatid mo kaya hindi siya makabayad ng renta. Basta, dito muna si Adele. Kung ikaw nga, 3 kamag-anak mo, pinatira mo rito eh. Tumutulong lang ako sa kanila dahil nasa gipit silang kalagayan. Nagigipit din ang kapatid ko. At meron din akong karapatang tumulong. Pero wala na siyang mapupwestuhan dito.
Saan pa siya sisiksik dito? Problema na namin yun. Basta kung talagang patas ka, papayag kang dito rin tumira ang kapatid ko. Pumayag na si Imelda. Pwede ka nang lumipat dito. O sige, pero next week na lang. Kasi marami pa akong asikasuhin eh. O sige, basta abisuhan mo na lang ako kung kailan ka pupunta rito. Kinausap ko na yung kaibigan kong supervisor sa isang department store. O pwede ka raw niya ipasok bilang sales lady. Kaya asikasuhin mo na yung mga requirements, ha? Ano bang mga requirement? Marami. SSS number mo, tax identification number, medical clearance at NBI clearance. Magli-leave muna ako ng ilang araw para matulungan kita. Ay, hindi na, wag na ate. Kaya ko naman mag-isa yun. Eh, hindi mo pa alam ang pasikot-sikot dito sa Maynila. Baka mahaligaw ka. Ate naman, ano ko ba? Hindi na naman ako bata. Kaya ko nang asikasuhin mag-isa lahat ng sinabi mong requirements. O siya, sige, kung bahala. Basta sabihin mo lang sa akin kung ano man ang magiging problema mo. Okay ka naman pala, Uncle Tomas eh. Oo. Masarap ka palang kakainuman. Nag-enjoy ko sa'yo. Yung kuya mo lang naman ang hindi okay. Dahil killjoy eh. Sus, wag niyo na siyang problemahin, Uncle. Ako na ang bahala ko, Efren. Teka, pero paano si Ate Imelda? Ha? Baka siya naman ang magalit sa atin yan. Huwag mong problemahin si Melda. Akong bahala sa kanya. Sige, kaya tayo kailan. Kaya, ha? Sige lang, Uncle. Sasabayan kita kahit hanggang umaga. Ay. Tama na yan, matulog na kayo. Yo, hindi pa kami lasing, ha? Totoo mo? Dahil pa namin alak. Halika, join ka sa amin. Join ka. Diyan nga naman, ate. Halika dito, halika, bilis. Halika. Bakit ako? Si Efren ang dapat ninyong kajaming dahil pare-pareho kayong mga sugapa sa alak. Ikaw ang gusto namin makainuman para may iba naman. Mas masayo. Yan o! Bakit dyan pa kayo nagkalat? Paano yan, ate? Masusuka na rin ako. Diyos ko! Wisit kayo! Ang bababoy nyo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Kita mo na nangyari? Nagpadagdag lang ang kapatid mo sa sakit ng ulo. Bakit ba ako sinisisi mo? Ako pa nga dapat magalit dahil na-impluensya ni Uncle Tomas ang kapatid ko. Kung ayaw mo ma-impluensya ni Uncle ang kapatid mo, di paalisin mo na siya dito. O sige, madali naman akong kausap eh. Paaalisin ko si Adele pero paaalisin mo rin ang mga kamag-anak mo. Hindi po pwede yun. Ganun. Pag si Adele ang aalis, okay lang. Naman. Pero kung kamag-anak mo, hindi pwede. Talaga. Ayos ka rin naman pala eh.
patas ka kung lumaban. Hindi ka unfair. Ay, naku! Ayoko na makipagtalo pa sa'yo. Wala na akong pakialam kahit ano pa ang gawin nila. Kaya bahala ka na maglinis ng mga kalat nila, ha? Labhan mo na rin yung cover ng sofa na sinukahan nila. Pride powder naman ang gamit natin. Di, madali na yung linisin. Ba't ako? Sina Inay at Lourdes na lang ang paglabayin mo. Ano? Para matuto sila makasama. Eto na yung pinapatimpla mong kape. Sakit ng ulo ko ah. May hangover pa ako. Mahiya ka naman, Tomas. Ha? Nakikitira ka na nga lang dito, tapos nagiging sakit ng ulo ka pa. Pati ba naman ikaw? Kontrabida na rin. Yun nga lang ang libangan ko eh. Hindi masama maglibang, basta wala kang taong piniperwisyo. Huwag ka na nga makialam. Para hindi lumaking gulo. Ikaw ang nagpapagulo. Dahil sa pagiging lasenggo mo. Kaya, Tomas, sana naman. Tama na! Naririndi na ako eh. Eh kung ayaw mo mapagsabihan, umayos ka. Gagawa ka ng katarantaduhan pagkatapos. Tama na sabi! Tumigil ka na! Hoy! Ano ba? Kaya aga-agang ingay nyo. Pasensya na, Efren. Umaingay. Ano pasensya? Ubus na ang pasensya ko sa inyo. Kaya lumayas na kayo rito. Ang kakapal ng mga mukha. Mga patay gutom. Hoy! Malapit na akong mapuno sa iyong hudas ka. Kung naghanap ka ng sakit ng katawan, pagbibigyan kita. Ang lakas naman ng loob na hamunin ako ng gurang na to. Gurang pala, ha? Eto, tikman mo. Tomas, tama na yan! Ang Ano? hina nyo naman sumuntok. Ganito ang tamang pagsuntok. Tomas! Diyos ko! Tulungan mo kayo. Ang yabang nyo. Lampa naman pala kayo. Walang iya ka, Efren! Bakit ka pumatol sa matanda? Matagal na ako nagtitimpi. Dapat nga nung ko pa kayo pinatulan eh. Lalo na yung matandang yan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Pumutok ang nguso ni Tomas. Tapos, alanganin din ang kanyang pagbagsak. Masakit daw ang kanyang balakang. Kaya ayun, nakahiga pa hanggang ngayon. Kung bakit naman kasi pinatulang pa ng asawa mo eh. Hindi naman po sa kinakampihan ko si Efren. Pero may kasalanan din naman po si Uncle eh. Kung sa bagay, baka nga napiko na yung asawa mo. Kaya mabuti pa siguro, aalis na lamang kami ni Lourdes. Oo nga, ate. May trabaho na ako. Kaya pagkuha ko nung una kong sweldo, maghahanap kami ng malilipatan. Isasama na rin namin si Uncle para matahimik ng pagsasama niyo ni Kuya Efren. Ay, hindi kayo aalis. Bantayan na lang ninyo si Uncle para makaiwas sa gulo. At huwag na kayong sumali sa gulo. At sa halip, umawat na lang kayo. Pero paano kung patuloy silang mag-iringan? At lalo lumaki ang kanilang sigalot. Saka na lang po natin yung problemahin. Basta pakisamahan nyo na lang si Efren at dagdagan ninyo ang inyong pangunawa at pasensya. Kuya Efren, pagpasensyahan mo na itong 2,000. Share namin ni Inay sa mga gastusin dito. Basta tuwing kinsenas at katapusan, magbibigay ako sa iyo. Maliit lang to pero pwede ko nang pagtiyagaan. Pasensya ka na. Marami din kasi kung pinagkakagastusan eh. Pero di bale, baka sakaling madagdagan ko yan sa susunod kong sahod. Dapat lang.
At gusto ko ring ipaalala sa iyo na hindi porke may binibigay ka sa akin, pwede na kayo maghari-harian dito, ha? Kailangan nyo pa rin makisama. Nagkakaintindihan ba tayo? Huwag ka mag-alala, kuya. Hindi kami magiging pasaway at sakit ng ulo. Kita mo naman si inay. Siya na halos lahat na gumagawa ng mga gawaing bahay dito. Mukhang may tinutumbok yung pagsasalita mo. Nagpaparinig ka ba? Di naman. Sinasabi ko lang na marunong din kami makasama. Alis muna ako. Bilis-bilisan niyo ang paglalaba dahil susunduin pa ninyo si Lenlen sa school. Oo. Alam niyo na naman yun dahil sinamahan ko na kayo nung isang araw doon. Huwag kang mag-alala. Matatapos na ito. Siya nga pala. Pagkatapos niyo sunduin si Lenlen, mamalengke na rin kayo. At kayo na rin ang magluto. Ha? Magluto kayo ng hapunan dahil gagabihin ako ng uwi. Gusto ko, kalderetang baka lutuin nyo. Oo, sige. Gagawin ko lahat yung mga sinabi mo. Lola! Bagal niyo naman maglakad. Bilis! Dahan-dahan lang po. Dali! Wala, hinihingal ako Naman eh. Hindi na nga kayo? Ay, sandali! Lala, sandali, saan ka pupunta? Ano ba naman ang naisipan ng batang niya? Naku, ayun! Pumasok doon sa may iskinita. Saan siya pupunta? Teka, habulin ko. Nasaan na ba ang batang yun? Bigla siyang nawala. Lalan! Lalan! Nasaan ka na? Naku, Diyos ko! Nawawala ang apo ko! Ano ang nangyari kay Lenlen? Nawawala nga ba siya? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, James Quaton, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Imelda. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Daig mo pa ang nagngangalit na bulkan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano? Nawawala si Lenlen? Paano nangyari yun? Tumakbo kasi siya. Ang bilis. Saan siya nagpunta? Hindi ko nga alam.
Hinabol ko siya pero hindi ko inabutan. Para batang maliit, natakbuhan kayo. Baka naman hindi talaga yun ang nangyari. Siguro, nawala siya nang dahil sa kapabayaan ninyo. Yun talaga ang nangyari. Maniwala ka. Ay, naku. Bakit? Ano nangyari kay Lenlen? Nawawala ang pamangkin mo. Pinabayaan ng matandang to. Dinakbon daw siya. Naku, mapaglaro talagang batang yun. Ganon din ang ginawa niya sa akin nung isang araw na ako sumundo sa kanya. Hello, Lola! Oh, Di nyo ako nahanap, ano? kaya mo na Apo, saan ka ba nagpunta? Pinagtaguan ko po kayo. Kasi ang bagal niyong maglakad tsaka tumakbo. Paano ka nakauwi? Kaya ko naman pong umuwi mag-isa. Malapit lang naman po ang school ko dito eh. Kita mo na? Sabi ko naman sa'yo, naglalaro lang ang anak mo Magaling, anak. Magaling ang ginawa mo. Ano naman ang Sana lagi mong pahirapan ng matandang to. Ayan ang anak mo. Hindi pala siya nawawala. Pinaglaruan lang pala ako. Tatanga-tanga kasi kayo eh. Kaya kahit bata, kayang-kaya kayong paglaruan. Hindi mo na kasi dapat pinaubaya kay inay ang pagsundo kay Lenlen. Abay, halos lahat ng trabaho dito sa bahay, pinasa mo na sa kanya. Sarap naman ang buhay mo. Gusto naman niya yun eh. Di bahala siya. Basta. Sa susunod, ikaw na susundo kay Lenlen. At gusto ko ipaalala sa'yo, ha? Hindi natin kasambahay si inay. Kaya wag mo nga alilain. Hindi ko siya inaalila. Siya nagkusang umako ng mga trabaho rito. Kahit na! Matanda na si inay, kaya wag mo naman siya abusuhin. At pwede ba kung tinatamad ka? Di sana si Adele na lang ang inutusan mo. Dahil pati siya, tambay na rin dito. Hindi siya tambay. Tapos na ang kontrata niya sa pinapasukan niyang pabrika. At wala pa siyang bagong trabaho. Di sana tumutulong siya rito habang wala pa siyang trabaho. Ang galing naman ninyong dalawa. Buhay prinsipe kayo? At sina Lourdes at inay naman ang pinagtatrabaho ninyo? Huwag niyong ubusin ang pasensya ko, ha? At baka mapalayas ko pa kayong magkapatid. Good morning. Nakasimangot ka. Nag-aaway na naman ba kayo ni ate? Sinabi mo pa. At binantaan pa akong palalayasin na raw tayo rito. Akala ko ba ikaw gagawa ng paraan para umalis ang mag-inang asungot dito? Nagbanta na pala si ate, ha? Kaya kailangan behave muna ako. Wala ka palang silbi. Di ka maasahan. Hindi bale. Ako mag-iisip ng paraan para mawala mga taong nagpapasakit ng ulo ko. Teka. Sandali nga, kuya. Bakit pa nagre-reklamo ka pa? Ang sarap na nga ng buhay mo dahil para kang senyorito eh. Binalaan na nga ako ni Imelda. Kaya kailangan makaisip ako ng paraan para madispatsa silang mag-ina. At kung hindi, tayong dalawa mapapatalsik dito. Yan kasi ang hirap kapag hindi na ikaw ang kumakayod. Nagmumukha ka tuloy under the sayas. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Uy, ang kintab na sega. Syempre naman. Star wax, floor wax ang ginamit ko, kaya kintab to the max talaga. Galing. Sana lagi kayong ganyan. Ayusin niyo ang trabaho niyo
at magkakasundo tayo. Huwag ka mag-alala dahil gagawin namin ang lahat para hindi kami madagdag sa konsumisyon mo. Abay, dapat lang. Huwag nung gagayahin si Uncle dahil pagbubuhuling ko kayong lahat. Kailangan pag-ayusin kong pamamlansya nito mga damit ni Efren. Magtataray na naman yun kapag may nakita siyang gusot dito sa mga damit niya. Teka, ano ba yung naamoy ko? Ay, sus, patay! Nasunog na yung niluluto ko! Ako, sinasabi ko na nga ba eh, nasunog na itong kanin! Magagalitan na naman ako na masungit ko manugang. Paano ba to? Alam ko na. Magluluto na lang ako ng panibago. Maaga pa naman eh. Pero tatapusin ko muna yung pamamlansya. Ay! Nag-aamoy sunog na naman! Ay, Diyos ko! Yung pinaplansya ko! Ay, patay! Nasunog tong long sleeve ni Efren. Ano ba naman tong kamalasan nangyari sa akin? Ano kaya nang gagawin ko? Ano yung naamoy ko sunog? Ay, Efren, Juan, pasensya na ha. Nalingat ako eh. Anong ginawa niyo dito sa polo shirt ko? Ba't niyo sinunog? Kabibili ko lang yan at isang beses ko palang naisusuot yan. Pasensya na talaga, hindi ko sinasadya. Anong hindi? Ayun nga ho, sunog na sunog. Nasunog din kasi yung niluluto kong kanin. At bigla ako napatakbo patungong kusina. Nataranta ko, kaya naiwan ko nakapatong dito sa polo mo tong plancha. Ang sabihin niyo, tatanga-tanga talaga kayo. Tanga! Hayop ka! Huwag mong babastusin ang nanay ko, ha? Lourdes! Sumusobra ka na! Abusado ka! Hindi ko na mapapalagpas itong ginagawa mo sa amin! Ikaw pa may gana magalit? Baka nakakalimutan yung mga sampid lang kayo rito. Sampid lang ko sampid! Pero wala ka pa rin karapatan na kalaitin kamit bastusin! Tama na. Lalo na nanay ko! Anak, tama na. Kasalanan ko naman kasi. O yan! Ayan o! Inamin na ng nanay mo ang katangahan niya. Siguro lahi kayo ng mga bobo. Tama ka. Napakabobo talaga ni Ate Imelda. Sa dinami-dami ng lalaki sa mundo at tulad mo pang sira ulo pinili. Aray! Hayop ka! Bakit mo ako sinampal? O ano ngayon? Ano, masarap? Oh, Gusto mo ng isa pa? Tama na. Ha? siya ka! Ha? Tama na! Pagkatapos mo sampakin si Uncle, ako naman ang sinaktan mo? Hindi ka lang pala duwag eh! Bakla ka pa! Bakla pala, ha? Ha? Tama na yan! Ha? Tama na! Kunwari ka pa, ito rin naman ang gusto mo. Iwan mo ang anak ko! Bastos! Ako nang hininga mo! Oh, hindi ako bad breath. Sabi nang bitiwan mo ako! Tingin ka! Ayaw mo akong bitiwan, oh! Aray, naku! Walang niya ka, kinagat mo labi ko. Delikado ako dito. Kailangan maging alisto ko. Humanda ka ngayon. Una, nakita! Ay! Halika na! Halika na, nagtuwa ka sa tayo! Dali! Sige, lumayas kayo. Huwag na kayong babalik. Dahil maliligtigan kayo sa akin. Papatayin ko kayo! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Lourdes, ano ngayon ang gagawin natin? Saan tayo pupunta? Wala na. May pera pa naman akong hawak. Ay, Paano pala si Imelda? Sigurado, sisiraan tayo ng siraulo mong bayaw. ganun na nga. Siguradong gagawin ni Kuya yan, kaya tatawagan ko si ate. Magsusumbong ako sa kanya.
Napakasama mo talaga. Pagkatapos mo saktan si Uncle, si Lourdes naman ang pinatulan mo at binastos mo pa. Tinawag niya akong bakla eh. Dahil umaabuso ka na. Pati si Inay nilait-lait mo, hindi mo na nirespeto. Pagkatapos ng ginawang kapalpakan ng nanay mo, ako pa ngayon ang umaabuso. Oo! Dahil napakalupit mo. Hindi ka lang sa babae pumatol, kundi pati na rin sa matanda. Wala kang puso dahil hindi ka marunong maawa. Hindi mo malang inisip ang sinapit nilang trahedya. Daig mo pang nagangalit ng bulkan. Kanina pa umuulan at bumabaha na. Matatagalan pa siguro bago tumila dahil madilim ang kalangitan. Ako, Lourdes, mukhang may stranded tayo rito sa loob nito fast food. Meron ba bagyo? Wala pong bagyo, Nay. Ang alam ko, merong habagat kaya malakas ang ulan. Sa tingin ko, matatagalan pa bago huminto yung ulan eh. Kailangan makauwi na tayo. Nag-text na sa akin si ate. Nandun na daw siya. Pero ang lakas ng ulan. Wala naman tayong payong. At mukhang mahihirapan tayong sumakay. Malapit lang naman yung bahay nila. Halos 1 kilometro lang. Kaya maglakad na lang tayo. Maligo na lang pagkadating doon sa bahay nila. Ganon, sigurado ka ba? Oo, Nay. Kailangan nating makauwi bago lumaki ang baha. Makababalik pa nga ba ang mag-ina kina Imelda? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, James Quaton, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Imelda. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Daig mo pa ang nagngangalit na bulkan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oh, bakit sumugod kayo sa ulan? Mahirap kasing sumakay kaya naglakad na lang kami pa uwi, ate. Hanggang binti na kasi yung baha. Ay, pati pala dito sa loob ng bahay, pumasok na yung tubig. Ang dilim pa. Hey, brownout kasi. Pinatay ko na rin yung main switch para safe. Paano yan? Basang-basa na kayo. Ay, Giniginaw na kami. Lumigo na kayo. Meron pang shield bath soap sa banyo. Gumamit na lang kayo ng kandila dahil madilim. sige, Nay. Oh, Nay, alika na. Sabay na tayong maligo para makapagpalit na tayo ng damit. Naku, hanggang bewang na itas ng tubig ba, oh? Tuloy-tuloy pa rin yung pagbuhos ng ulan. Ano nang gagawin natin? Sana pala lumikas na tayo kanina pa. Wala naman po kasi tayong ibang mapupuntahan eh. Paano yan? Hindi tayo pwedeng tumangan na lang dito.
at maghintay na malunod. Siguro pumunta na lang tayo sa eskwelahan. Mataas ang lugar na yun. Mas safe pa tayo doon. Kita nyo naman, ang dami na naglalakad sa kalsada. Baka doon din sila pupunta. Sige, bilisan na natin habang maaga pa. Hindi tayo dapat abutin dito ng gabi. Pero ang lakas ng ulan eh. Mababasa tayong lahat. Mababasa rin naman tayo sa baha. At wala naman tayong ibang magagawa eh. Kailangan na natin lumikas. Sige. Tayo na. Daddy, natatakot mo ako. Halika, Len. Kakargahin kita. Kumapit ka sa leeg ko, ha? Natatakot din ako. Ang lakas kasi ng agos ng tubig. O, kumapit kayo sa akin, ay. Aalalayan ko kayo sa paglalakad. Ano pa hinihintay natin? Tayo na! Umpisahan na natin maglakad. O ano, kaya nyo pa ba? Konting days na lang, malapit na tayo sa school. Sige, tuloy lang. Nakakarating din tayo. Ay, Diyos ko. Mukhang may lindol pa yata. Oo, nililindol nga. Tignan nyo, umuuga yung poste. Nahihilo ko. Parang matutumba ko. Natangay ng base na tumas sa tadel. Teka, sandali pa. Pakaramdam mo. Matutumbalin ako. Bakit may pet? Ay! Natangay na rin ang bahaso na Inay at Lourdes. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-uga ng poste. Paano gagawin natin? Kumapit ka sa akin, huwag kang bibitiw. Natatakot ako, Daddy. Basta kumapit ka lang sa akin. Huwag kayo matakot, akong bahala sa inyo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Buti na lang. May nakapitan tayong sangalang puno. Ay, Pero nangangalay na ako. Parang gusto ko lang bumitaw. kapit lang na. Huwag kayong bibitiw. Pero hanggang kailan tayong ganito? Lourdes, mauubos na ang aking lakas. Kumawa kayo sa akin. Akong bahala sa Ay, inyo. Diyos ko. Sana naman po may magligtas sa atin. Oh, ayun. Ginawa na ginawa ko. Nakita na ako. Nakasakay sa bangka. Baka sila na yung magliligtas sa atin. Oo nga ba? Pero nakikita ba nila tayo? Saklolo! Tulong! Nandito kami! Tulungan niyo kami! Ayun na, Salamat sa Diyos. Nakita nila tayo. Ay, salamat. At nakarating din tayo dito sa school. Pero hindi tayo pwede pumasok sa loob ng classroom dahil nga lumindol. Oo nga eh. Baha at lindol ang sinuong natin. Pero okay lang. At least, ligtas na tayo. Pero paano sina Inay at Lourdes? Pati na rin sina Uncle at Adele. Hindi natin alam kung ano na nangyari sa kanila. Oo nga eh. Nag-aalala na rin ako sa kanila. Kaya sana naman makaligtas din sila. Sana nga, Efren. Sana nga makaligtas silang lahat, Daddy. Nagugutom na po ako. Anak, gutom na rin ako pero maghintay na lang tayo. Meron naman sigurong darating na relief goods. Sa mga ganitong sitwasyon natin, masusubukan ng mga politikong binoto natin. Kaya sana naman, tumupad sila sa kanilang mga ipinangako.
Salamat at merong evacuation center dito. At okay lang kahit narito tayo sa loob ng tent. Tapos, meron din naman tubig at pagkain. Oo nga po, Nay. Swerte pa rin tayo. Tsaka mabuti na lang tumigil na yung ulan. Ambon na lang. Pero sina Imelda, musta na kaya sila? Pati na rin sina Tomas at Adele. Panalangin na lang po natin na sana nasa ligtas silang kalagayan. Oh, sana nga, anak. Sana nga'y magkita-kita pa rin tayo na nasa matiwasay at ligtas na kalagayan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, salamat sa Diyos. Dahil ligtas na rin sina Lourdes at Inay. Pero nakakalungkot naman dahil hindi nakaligtas sina Uncle at Adele. Oo nga. At least, natagpuan ang kanilang bangkay. Ang dami pa kasing mga nawawala eh. At dahil sa pangyayaring ito, naiintindihan na kita ngayon. Dahil tulad mo, nawalan din ako na mahal sa buhay. Ganun talaga. Pero magpasalamat na rin tayo. Dahil sa kabila ng hindi magandang pangyayari meron tayong natutuhan. Tama ka. Kaya, patawarin mo ako kung hindi naging maganda ang pagtrato ko sa mga kamag-anak mo. Kalimutan mo na yon. Ang importante, ligtas tayo. At binigyan tayo ni Lord ng isa pang pagkakataon para maituwid ang nagawa nating pagkakamali. Oo, Imelda. At ipinangangako ko, babawi ako sa aking mga naging pagkukulang. Meron din naman akong pagkakamali at pagkukulang. Kaya babawi rin ako sa'yo. Malaki ang kasalanan ko sa inyo, Inay. Kaya, patawarin po ninyo ako sa ginawa kong paglapastangan sa inyo. Ganon din sa iyo, Lourdes. Patawarin mo ako sa aking pananakit at pambabastos. Tapos na yun, Efren. Ang importante, napagtanto mo ang iyong pagkakamali. Kaya pinapatawad na kita. Ako rin, Kuya. Pinapatawad na rin kita. Tsaka, kalimutan na natin yung mga hindi magandang nangyari. Sa halip, gawin nating gabay ang mga bagay na ito para hindi na maulit pa yung mga nagawa nating pagkakamali. Tama ka. Kaya magbabago na ako. At ang una kong gagawin ay maghanap ng trabaho. Nahihiya na ako kay Imelda. Siya ang babae tapos siya ang kumakayot. Huwag ka mag-alala. Idadalangin ko na sana'y makakita ka ng magandang trabaho. At patuloy na pagpalain ni Lord ang buo niyong pamilya. Maraming salamat sa inyo. At sana nga, lahat tayo mapabuti ang kalagayan at patuloy nating malagpasan at mapagtagumpayan ang mga susunod pang pagsubok at trahedya sa ating mga buhay. Naipalibing na natin na maayos sina Uncle at Adele. Sana'y maging matiwasay sila kung saan man sila naroon. Alam ko namang nagpapahinga na sila. At salamat sa kapatid mo. Tinangka niya iligtas si Uncle. Pero sa kasawiang palad, magkasama silang nakarating sa kanilang huling hantungan. Ganun talaga ang buhay. Marahil
Yun ang itinakdang oras ng Panginoon. Maging tayo, doon din pupunta balang araw. Kaya habang buhay pa tayo, dapat nating samantalahin ang bawat sandali na gugugulin natin dito sa kapakipakinabang na bagay at huwag nating sasayangin. Oo, mahalaga ang bawat sandali. Kaya hindi talaga natin ito dapat sayangin. Malaki man ang nawala sa atin. Naniniwala ako mababawi din natin yun ng higit pa kaysa dati. Makakabangon pa rin tayo kung patuloy tayong mananalig sa Diyos at aasa sa magandang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, Daig mo pa ang nagngangalit na bulkan. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, James Quaton, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Imelda. Nilapatan ng tulong ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.